The first bread is called manna. Sabihin nyo, manna. Manna. Kasi sa atin, sa Tagalog, pag sinabi mong mana, yung mamanahin mo yan eh. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng ma is what? Ano? So it means manna is an unknown bread. Tinapay na hindi nila alam. Kaya ang sabi nila, ano ito? Basta't alam nila for 40 years, they were fed with manna in the desert. They were fed with manna in the wilderness. Pinakain sila ng tinapay na hindi naman nila alam. Ang animo daw ay parang pinipig na kada umaga ay dumarating na katulad ng hamog at iniipon nila at kinakain nila. At sinasabi sa kanila ni Moises, ang sabi ni Yahweh, huwag kayong magte-take out. So ang ginagawa nila, matigas ang ulo nila, nagte-take out sila, nangyayari, nabubulok. Hindi lang napapakinabangan. So araw-araw, for 40 years, the Jews were fed by the unknown bread. Although, the manna in the desert sufficed, o yung nagbigay sa kanila ng sustaining their life, nagbigay ng pagpapatuloy sa kanilang buhay, pero dumating ang kamatayan sa kanila. Kaya alam ninyo, pag hindi tayo tumawid sa material papunta sa spiritual, maaring materially umunlad ka, pero pag namatay ka, wala kang madadala. Naalala nyo dito, nung nagparami ng tinapay ang Panginoon, tapos yung mga tao, sinundan siya. Ang sabi ng Panginoon, alam nyo, sabi niya, sasabihin ko sa inyo totoo. Hinahanap ninyo ako hindi sa dahil nakakita kayo ng mga tanda. Hinahanap ninyo ako sapagkat nakakain kayo at nabusog. Jesus was introducing to them not an unknown bread, but a known bread. The bread of life, and His name is Jesus. Jesus is a bread made known. The bread of life, those who will eat the bread of life will not die. Those who eat the bread of life will live forever. Kaya alam ninyo, ang buhay nagiging mas simple kapag nag-iedad ka na. Kasi wala ka na masyadong hinahanap. Dati-dati naghahanap ka ng mga sapatos na may tatak. Ngayon ang hinahanap mo yung sapatos na malambot para sa paa mo. Pero yung iba, kahit nahihirapan na, sumusunod pa rin sa uso. Ang tawag doon, tiis ganda. Pero sa totoo lang, hinahanap na natin talaga, brothers and sisters in Christ, yung magbibigay sa atin ng tunay na biyaya. Amen po? So what is this bread? Ano itong tinapay na ito? Na sinasabi ng Panginoon na kapag kinain mo, hindi ka na magugutom. Alam nyo, ang bread sa Hebrew is the word lechem. Lechem. Siguro mas familiar sa atin yan sa word na Bethlehem. Di ba? Mas familiar? Bethlehem. Ang ibig sabihin kasi ng Bet is house. Ang ibig sabihin ng Lechem is bread. So, the bread of life was born in the house of bread. Ang tinapay ng buhay ay pinanganak sa bahay ng tinapay. Ang galing talaga ni Lord. Gagawa lang siya ng isang senaryo. Biruin mo, sa dinami-dami ng ipapanganak ang tinapay ng buhay, sa bahay pa ng tinapay. And what is Lechem, brothers and sisters in Christ? Well, Lechem has 3 letters in the Hebrew alphabet. The first letter is Lamed. Lamed, brothers and sisters in Christ, means power and authority. So it means this bread gives us power. This bread gives us authority. Itong tinapay na ito, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Itong tinapay na ito, nagbibigay sa atin ng karapatan. Amen? That is why when we partake of the bread of life, kapag tayo po'y tumanggap ng banal na pakinabang, binibigyan tayo ng kapangyarihan, binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. And that is what Lamed means. The second letter in the word Lechem is the letter Ket. Ket is the first letter in the word Kayim, which means life. So it means when we partake of the bread of life, it gives us true life. Ang tinapay ng buhay, nagbibigay ng tunay na buhay. Amen? Kasi kung titignan natin sa Biblia, brothers and sisters in Christ, what is life and what is death? Well, brothers and sisters in Christ, death is separation from God, and life is being with God. When man sinned, the Bible says that when you eat of it, you shall die. Hindi naman sila namatay, pero they were separated from God because of their sin. So separation from God is death.
Kapag ang tao hiwalay sa Diyos, yung taong iyon ay patay. Pero kapag 1 plus 1 equals 3, kapag kasama mo ang Diyos, ikaw ay buhay. Ikaw ay buhay. Kaya tingnan nyo dati, hindi kayo makapalakpak kasi patay kayo noon. Walang patay na pumapalakpak. Walang patay na sumisigaw. Walang patay na nagpupuri. Kaya ang sabi sa Psalm 150, let everything that has breath praise the Lord. Kasi yung may hininga lang ng Diyos, yung may buhay lang, yun lang ang makapagpupuri sa Diyos ng mga buhay. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. And then the last letter, brothers and sisters in Christ, in the word lechem is the letter mem or mayim, which is water, which is the Holy Spirit. So it means that the bread of life is a spiritual bread. Hindi siya yung tinapay na kinakain mo. Katulad halimbawa, yung babaeng Samaritana, sabi niya, kung alam mo lang kung sino yung hihingi sa'yo ng tubig, ikaw pang hihingi sa kanya, at yung tubig na ibibigay sa iyo, babalon sa iyong kalooban, hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na mag-iigibuli. Ang sabi niya, bigyan mo ko ng tubig na yan. Akala niya, physical na tubig. Ang sabi naman ng mga tao, nang marinig nila, sabi, ang kakain ng tinapay na ito, hindi na magugutom. Sir, sabi nila, bigyan mo kami lagi ng tinapay na yan. Saan ba mabibili yan? Kasi yung isip nila, nasa physical. Nasa ng isip nyo? Nasa physical? Nasa ganon? Nasa ganon? Nasa ng isip nyo? Brothers and sisters in Christ, ang sabi nga ng Bible, the spiritual thing, sabi doon, sa tingin ng mga taong hindi spiritual, sabi, it is foolishness because they are discerned spiritually. So we need to ask the help of the Holy Spirit in order for us to receive the spiritual gifts. Kailangan natin hingin ang biyaya ng Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin nang si Kristo'y mamatay at muling mabuhay, ipinagkaloob sa tao ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan niya at matanggap niya ang mga biyayang kaloob ng Panginoon. Amen po? Amen. Thank you, God, for everything.